sa West Philippine Sea. So nagtapatan na, barkong pagdigma ng China bumuntot sa dalawang warship ng Pilipinas at Japan. Wow, ang kapal talaga, no? Ang kapal talaga ng China. Tingnan naman nagsasagawa ng maritime patrol ang mga barko ng Japan at Pilipinas. Ito na mga barko na mga Chino, panay ang buntot. Ano bang ibig nila sabihin ito? No, hindi sila natatakot. Titigas ng mga mukha nito, no. So ito ang ating bibigyan na ng reaction video, no. Mga komentaryo, suggestion at mga kung ano yung mga nasa loobin ng netizens. So ito yung maiinit ng balita sa ngayon sa atin sa ngayon, no, sa ating bansa. So please kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also, siyempre, pakisubscribe din kay Ariel TV. So, itong video nito, sa kanya galing to. So, itong bibigyan natin ng reaction. Okay, mga guys. So, okay, no? Umpisa na natin nang sa ganun para maano na natin itong mga Chino na to, mabolja ka na. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. Barkong pandigma ng China sinundan ang warship ng Pilipinas at Japan sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Nagsagawa ang Philippine Navy at Japanese Maritime Self-Defense Force ng kauna-unahang bilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea araw ng Biyernes 2 ng Agosto. Nagpadala ang Philippine Navy ng multi-role guided missile frigate na BRP Jose Rizal, habang ang Japan naman ay nag-deploy ng kanilang Takanami-class destroyer na JSS Anami para sa naturang aktibidad. Bukod dito, nagsagawa din ng mga barko ng hukbong dagat ng Pilipinas at Japan ng tactical maneuvering at photographic exercise sa kabuuan ng kanilang paglalayag. 7 course 000. Ang dalawang warship ng Pilipinas sa Japan nagkaroon pa ng maritime patrol sa West Philippine Sea. Ito yung kasunduan ng dalawang bansa na Pilipinas at Japan tungkol sa kanilang pagkakaibigan. So tuloy pa natin. Dispenser 700 yards. Very well. Left hand rudder. Very well. Mark 000. 6 feet 10 as well, sir. Ayan yung mga Ayon kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Xerxes Trinidad, parte ang bilateral sale ng nagpapatuloy na pagsisikap para palakasin ang regional at international cooperation tungo sa pagkamit ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Determinado din aniya ang nagkaroon ng bilateral meeting o ang Japan at Pilipinas na sila magkakasundo na magkakaroon ng maritime patrol sa West Philippine Sea. Kaya pala nandun. Ang dalawang hukbo na itaguyod ang seguridad at stability sa Indo-Pacific, ginawa ang joint sale kasunod ng bilateral maritime cooperative activity ng Philippine Navy kasama ang US Navy sa West Philippine Sea noong July 31. Gayunpaman, ang mga larawang inilabas ng Pilipinas at Japan ay nagsiwalat na isang barko ng Chinese Navy ang bumubuntot sa likod ng mga barkong pandigma ng Pilipinas at Japan. Ipinunto ng defense. Nakita nila na may bumubuntot daw na barko ng barko ng Chino, no? Kakapal, no? Kakapal na mukha talaga nito, no? Itong mga Chino na to. Writer na si Aaron Matthew Lariosa ang pagkakaroon ng isang shadow ang vessel sa panahon ng ehersisyo, na nagmumungkahi na ito ay maaaring isang 056 class na corvette batay sa silhouette nito. Muling iginiit ng China ang pagtutol nito sa deployment ng US missile system sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, na mistulang pinapayagan lamang ng Pilipinas na lalong lumala ang tensyon at hidwaan sa Indo-Pacific region kapag pinayagan ang deployment ng US missile system,
Ang naturang hakbang din aniya ay tiyak na magpapalala sa geopolitical tension at arms race sa rehiyon. Hinikayat ng Chinese official ang US at ang Pilipinas na tanggalin na ang missile system ng US at gawin itong bukas sa publiko. Bakit nga ba nakikialam tong China? Itong kung ano ang ginagawa ng Pilipinas, nakikialam. Ano bang ano nito, no? Yung titigas ng mga mukha nito mga Chino na to, no? Ang ano, nagkaroon na, pinayagan na nga ng gobyerno ng Pilipinas na magkaroon ng missile system dito. So, siyempre, itong missile system nito, talagang alam ng mga Chino, napakalakas nito. So, bakit nila, pinapakilaman at gusto pa yatang palisin? Gusto pa yata nilang palisin, grabe, Ba't sila nakikialam sa gobyerno ng Pilipinas? Ba't sila ba, hindi naman sila pinapakialaman, kahit anong gawin nila, no? siguro nga, kaya siguro, nagpupuputak ang butsi nitong mga nito, siguro, no, nagpupuputak itong mga Chino na to, dahil nga sa takot. Takot. Ganun ang nasa kumbaga, common sense na lang, diba? Takot na sila bombahin ng US 关于美国在菲律宾部署中导，中方已多次阐明了严正的立场。我要在此强调，菲方允许美国部署中导，是配合域外势力，助长地区紧张对立，挑动地缘对抗和军备竞赛的倒行逆施。本地区需要和平与繁荣，不需要中导和对抗。我们敦促有关国家正视地区各国的呼声，尽早纠正错误的做法，按此前公开承诺，尽快撤走中导系统，不要在错误的道路上越走越远。 Kung maalala, dinploy ng US ang Mid-Range Capability o MRC missile. Ayan yung mga dineploy ng Amerika, no, mid-range missile system. Ito yung napakalakas ng missile na mapakalakas talaga ng missile na ito, no. Ito ay kayang magpadapa ng isang syudad sa China. Tsaka abot talaga sa China, kayang palubugin ng mga isla na yung mga ginawa ng mga Chino dyan sa West Philippine Sea na mga isla, kayang abutin ng missile na to. Kaya takot na takot itong mga Chino na to. Missile system to Northern Luzon noong unang bahagi ng Abril bilang bahagi ng Seloknib Exercise 2024, ginamit din ang naturang missile system sa sumunod na balikatan exercises. Gayunpaman, nauna nang binatikos ng Russia at China ang naturang hakbang, hiniling na tanggalin, at ibalik na sa US. Habang inilatag ng AFP ang mga gagawing hakbang upang masiguro na hindi makapagtatayo ng kahit anong istruktura. Teka, inuutosan pa ng China at Russia na tanggalin. Ang kakapal din talaga ng mukha, no? Ba't utusan nila yung gobyerno ng Pilipinas at ang Amerika na tanggalin ang missile? Hindi ubra siguro yun. Ang China malapit sa BRP Sierra Madre. Actually, mga around 5 things that I can state at this point. Una po dyan, paihigtingin natin, sir, no, yung pagbabantay at saka yung pagmamatsyag. Okay. So dito po, sir, no, patuloy na magbabantay po at saka magmamatsyag itong ating sandatahan ng lakas ng Pilipinas. Yes. Dito po sa mga activities dito sa West Philippine Sea. Para agad natin po, no, na maitala at maulat ang anumang pagbabago o construction na ginagawa ng China. Nakita naman natin dyan, sir, no, nung meron po tayong napansin dito sa Escoda Shoal, hindi na po nang iniwan ng Coast Guard yan. Nung meron tayong initial activities na kahina-hinala. Pangalawa kong Rewin is diplomasya at kooperasyon. Ito po kasi, syempre bilang Commander-in-Chief po natin ng ating Pangulo, no, ito na nga po yung kanyang statement that in the powers of the state, uunahin po natin ang diplomatic approach. Tama so naman, habang po ang sadatahang lakas ng Pilipinas ay nakahandang ipagtanggol ang soberenya ng Pilipinas, nakikipagtulungan din po tayo sa Department of Foreign Affairs para sa diplomatikong pagresolba po ng mga issue. So sumusuporta tayo dyan, sir, no, sa diplomatikong hakbang para mapanatili po natin ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Pangatlo, sir,
pagpapalakas ng ating depensa. Yun. So kung makita nyo po, pinapalakas ng sandatahang lakas ang Pilipinas ang ating kakayanan, no, sa pamamagitan ng ayan, sir, yung modernization projects po natin, yung mga kagamitan natin, no, at saka training, sir. Yun, ayun talagang kailangan ng Pilipinas. Yung depensa, yung mga military defense, yun, mga air defense. Yung pagsasanay ng ating mga tauhan para matiyak po natin yung kahandaan sa anumang posibilidad, no, banta man o agresyon. Ang pang-apat kong, Erwin, is pakikipag-ugnayan po sa iba't ibang bansa. So makita nyo, sir, no, very, very strong ang ating relationship with like-minded nations now. No? Nakikipagtulungan ng AFP, no, sa ibang bansa, particularly po sa ating mga allies, like-minded nations, para po mapalakas yung capacity natin na mapangalagaan natin territory. Ayun lang talaga, ayun ang pinakamahalaga doon, no? Ang ginawa ng gobyerno ng Pilipinas, yung makipagtay o alyansa sa mga malalakas na bansa. Kasi ayun lang naman tanging paraan natin, no, para medyo bumahag ang buntot ng mga Chino. At pagresolba ng usapin. Hindi dito, sir, no, sa keeping the peace in the Indo-Pacific region. And lastly po, yung ating legal na means po. So, ang AFP, sir, kasama po ng pamahalaan, patuloy po tayo na sumusunod sa mga legal na hakbang. So kanina, sir, na-mention po ni Justice Carpio itong arbitral ruling, and every time naman po, sir, na may napansin tayo dyan na pwede po nating isampa, no, sa legal courts, ginagawan naman po natin ng kaukulang reports na nangyayari po. Sa ibang balita, malubod na tinanggap ng Estados Unidos ang Provisional Understanding ng Pilipinas at China pagdating sa mga rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Ito ang inihayag ni U.S. Secretary of State Antony Blinken sa punong balitaan kahapon sa Camp Aguinaldo kasama si U.S. Department of Defense Secretary Lloyd Austin, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, at Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro. Both of us share concerns, and many other countries in the region share concerns as well, about some of the actions that People's Republic of China has taken, escalatory actions in the South China Sea, the East China Sea, and elsewhere. And this is something that we heard much about from our colleagues at the recent ASEAN meetings. Defiance of the 2016 Arbitral Tribunal decision, coercive methods being used in the seas. We welcome the provisional agreement, understanding reached between the PRC and the Philippines on the rotation and resupply at the Second Thomas Shoal. And we were pleased to see that the first resupply mission subsequent to that understanding went forward without incident. It's very important that that be the standard, not the exception. And as I said to the Chinese Foreign Minister when we met in Laos a few days ago, China must uphold its commitments to not obstruct the Philippines in their resupply missions. We stand by our ironclad defense commitment to the Philippines under the Mutual Defense Treaty. That extends to armed attacks on Filipino armed forces, public vessels or aircraft, including the Coast Guard, anywhere in the Pacific, including the South China Sea. Ayun, sinabi na naman ng Amerika, no, na ang Amerika at Pilipinas ay ironclad. Ibig sabihin nun, talagang magkatay sila pagdating sa depensa. Talagang magtutulungan ang dalawang bansa para sa depensa sa Pilipinas. Yun. Ayun ang pinakamabigat doon. Hanggang ngayon sinasabi pa rin ng Amerika na ironclad ang kanilang pagtutulong sa Pilipinas. So magandang balita talaga yan. So sana nga ito nag-okay naman yung Amerika sa understand agreement ng Pilipinas at China na pahupain yung tension sa West Philippine Sea. Pahupain at yung wala ng tension na magaganap. Ayun lang ang usapan, hindi yung yung sinasabi ng China na magpapaalam sa kanila bago mag-resupply. Napakasinungaling naman tong Chino na to, no? Kung ano-anong mga sinasabi. Talagang hindi mapagkakatiwalaan, no? Sige, diretso pa natin.
kay Blinken, maraming bansa sa rehiyon ang nababahala sa escalatory actions ng China sa South at East China Sea kabilang ang kanilang pagsuway sa 2016 arbitral ruling. Kaya ikinalulugod aniya ng Estados Unidos na walang hindi kanais-nais na insidenteng naganap sa unang Roe mission na isinagawa kasunod ng kasunduan. Binigyang diin ni Blinken na mahalaga na mapanatili ang ganitong kalakaran at hindi minsan lang matatandaang matagumpay na naisagawa ng Armed Forces of the Philippines ang Roe mission sa BRP Sierra Madre noong July 27, sa gitna ng presensya ng mga barko ng Chinese Coast Guard, People's Liberation Army Navy, at Chinese Maritime Militia sa bisinidad ng Ayungin Shoal. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming... Okay mga guys, no? So ayun ang kinalabasan mga guys, no? Na nagkaroon ng mapayapang pag-resupply, wala nang harassment, wala na yung mga gulpihan, bugbugan. tuwing magre-resupply na lang ang Pilipinas sa BRP Sierra Madre, nagkakaroon ng mga kaguluhan eh. Ayun naging yung kumbaga kasunduan ng dalawang bansa na maging mapayapa ang pagre-resupply. Okay, no? So guys, no, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?